Olivia's POV. Pagkapasok ko ng aking kotse sa garahe ay sinalubong kaagad ako ng aking mahal na ina ng isang matamis na ngitit mahigpit na yakap sa pagkalabas ko sa aking kotse. After my friends and I have our friendly date, dito na agad ako sa bahay ng mga magulang ko dumiretso. Ayaw ko pa kasing umuwi dahil sa gusto ko magpalamig muna sa mga nangyayari. Yesterday, Crystal attacked me. Last night, masinsina kaming nag-usap ni Carter. This morning ay pinipilit nitong gusto na hindi muna ako papasok at magpahinga na muna sa bahay. Napaaga at ang pag-uwi mo galing office, anak? Tanong ni Mommy. Hindi naman kasi nito alam na hindi ako pumasok kaninang umaga. Galing ko kasi ako sa isang business meeting, ma. I decided not to go back again to the company since mag-uuwian naman maya-maya. Pagsisinungaling ko dito. Okay. So are you hungry? Hindi masyado. May gusto ka bang kainin? Any request? Yes, please. I want something sweet and cold. Kahit juice and your favorite cookies? Namilog ang mga mata ko. Natakam na naman akong kumain kahit isang piraso lang. Oho, yun nga. Anyway for you, ma'am. Inabot ko ditong paborito nitong baked macaroni na tinake out ko pa sa isang kilalang pasta parlor. Thanks, Iha. Alam na alam mo talagang gusto ko. Nakikita sa mga mata nitong tuwa. Oh sure, mommy. Ikaw pa ba? Kumindot ako dito. Mommy personally prepares my mango juice and serve it with cookies. Dumiretso kami sa hardinito at naupo kami sa munting bahay kubo na nakapwesto sa pinakitna ng mga malulusog na pananim nito. Wow, how wonderful! Ang dami mo ng mga halaman at gulay, Mommy. Wika ko ng mga mata ay nasa mga pananim nitong gulay. Yes, ang lulusog nga nila, Iha. Nakangiting wika ni Mommy habang kinakain ang baked mac nito. I am so glad dahil nandyan ang mga pananim nito na siyang nagsilbing libangan nito habang nasa bahay lang ito. Katulong nito sa pag-aalaga ng mga halamang yon ay ang dalawang mababait na kasambahay namin. Anak, dito ka na lang mag-dinner. Wika nito na kinalingon ko dito. Ngumiti ako. Sure ma'am, any request? Tanong nito. Yes please. I want bangus sinigang sa miso at grilled pork at saka inihaw na talong na may sausawan na maraming kamatis at sili. Sabi ko na ikinagulat nito. Are you sure? Gusto mo ng sinigang? Di ba ayaw mo nun? Gusto ko nun, mami, please. Gumisit at hinaplos ang pisngi ko. Nagtataka lang ako't bigla mong ni-request yan. Pero syempre, oo naman, ikaw pa ba? Minsan ka na nga lang dito mag-dinner. Hindi pa ba kita pagbibigyan sa gusto mo? Wika nito na ikinalugod ang damdamin ko. Yes, thank you, ma'am. Sa wakas makakain rin namin muli ang luto mula sa ultimate favorite cook ko. Abot hanggang tengang ngiti ko nang yumakap kay Mommy. Ay sus, binola pa ako. Nagtawanan kaming dalawa. Matapos ako magpameryendahin ni Mommy ay pinakyat niya na muna ako sa aking silid upang magpalit at magpahinga hanggat ito na't sila manang Faye ay naghahanda para sa hapunan namin mamaya. Nakahiga lang ako sa aking kama. Naalala ko na naman ang usapan namin ni Carter kagabi. Bumuntong hininga ko habang inangat kong aking braso kung nasaan nakasuot ang Pandora Season Bracelet na binigay nito noong nakaraang gabi lang. Kung ako lang ang masusunod, ay mas gugustuhin ko munang maglagi dito sa bahay namin. Gusto ko makita o malaman ang halaga ko sa kanya sa pamamagitan nun. Hanggat hindi pa kasi nito natutuldukan, ang sa kanila ni Crystal ay wala pa ring mangyayari. Aatakihin at guguluhin pa rin ako nito. Nadistorbo ako sa aking malalim na naiisip nang maramdaman kong pag-vibrate ng aking cellphone na nasa gilid ng aking kama. Kinuha ko yun at tiningnan kung sinong tumatawag. Bumuntong hininga ko at binaba ko yun. Ngunit hindi yun tumigil hanggang sa nagdesisyon akong sagutin ang tawag nito. Where are you? Tanong agad nito mula sa kabilang linya. Nandito ako sa bahay ng magulang ko. Dito na muna ako. Huwag mo na ako hintayin para sa hapunan. Wika ako rito. Narinig kong pagbuga nito ng hininga. Olivia. Mas mabuting dito muna ako at makapagdesisyon ka kung. Olivia, please, don't do this. Hindi ako uuwi ngayon. Pagpapatuloy ko pa rin. Bumuntong hininga ito ng malalim. Okay, akong pupunta dyan upang sunduin at iuwi ka dito sa bahay natin. Hindi, mamaya tayo mag-usap. Saka ito nawala mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang ako ng binitawan kong cellphone ko. Bumangon ako tinungong bookshelf sa aking silid at saka kumuha ako ng isang libro na hindi ko pa nababasa. Bumalik ako sa aking kama at doon ako nagsimulang magbasa. Lumipas ang halos 1 oras ay pinatawag na ako ni Mommy sa hapagkainan upang maghapunan na.
As I have requested from my mother, nasa mesa na ng pagkain na sinabi ko lang kanina. And as I imagine, ganun-ganun to nilarawan ng isipan ko kaya mas natakam akong kumain kaagad. Sumalo sa amin ni Mommy ang dalawa naming kasambahay. Kakasimula lang namin magsalo nang may marinig kami nagdo-doorbell. Tumayong isang kasambahay upang silipin ang taong nasa labas na ang hula ko'y si Carter. I'm not expecting someone. Sino kaya tong bisita na to? Wika ni Mommy sa nagtatakang tinig. I think it's Carter, Mom. Napatingin nito sa akin. Oh, sinusundo ka na ng asawa mo, Iya? She said. I think so. Tanging sagot ko rito. That's good at naabutan niya tayong kumakain. Wika nito. Tumayo si Manang Tasing at naglagay ng isang pinggan sa tabi ko. Hindi nagtagal ay bumalik na rin si Ate Fe kasama si Carter na nakasunod nito. Good evening. His familiar voice echoed in the dining area. Pumintig biglang puso ko na magtamang mga mata naming dalawa. Bumaba ang sulyap ko sa bitbit nito. May bitbit siyang bungkus ng bulaklak at isang box ng Jayco Donuts. Magandang gabi, Iho. O halika at samahan mo kami sa hapunan. Tamang-tama't kakaumpisa pa lang namin maghapunan. Masiglang binatit inanyayahan ito ni Mommy. Thanks, Mom. Lumapit ito kay Mommy at nagmano. Lumapit din agad ito sa tabi ko. Hindi ko inaasahan na yumuko siya tumalik sa pisngi ko. Para sa'yo. Wika nito na sa mga mata ko nakatitig. Thank you. Sagot ko rito at tinanggap ang mga bitbit nito. Oh, how sweet. Naalala ko tuloy ang daddy mo noon, Olivia. Ganyan-ganyan siya katulad ng asawa mo. Nagbibigay siya ng mga bulaklak kahit walang okasyon. Wika ni Mommy na ikinangiti ko na lamang. You are welcome, sweetheart. Isang kindat ang ginawa nito bago naupo sa katabing upuan ko. Kung kanina'y ganado akong kumain sa mga pagkain na kahain. Sa mga oras namang iyon na nandoon ito'y biglang naging pinong aking pagkilos na siyang napunan ni Mommy. Iha, what happens? Kanina ganado kang kumakain ngayon, parang hindi ka na halos sumusubo. Nagtatakang tanong ni Mommy. Magana pa rin naman ako, Mom. Nakangiti kong sagot dito. I tried not to change my mood upang hindi yan pansinin ng tuluyan ni Mommy. Hinayaan ko rin si Carter na lagyan ng pinggan ko ng pagkain sa tuwing aabot ako ng pagkain para sa sarili ko. You want donuts? Napatingin ako sa direksyon nito. Sasagot na sana ako ng hindi ngunit inunahan naman ako ni Mommy sumagot. Yes, Iho. Bigyan mo yung asawa mo ng Bavarian flavor dahil favorite niya yung something sweets pagkatapos kumain. Wika ni Mommy rito. Okay, thanks for your tips, Mom. Gumiti ito sa ina ko at nagpasalamat. Kumilos ito't nilagyan ako sa plato ko ng isang donuts. Hindi na rin ako nagprotesta. Bagkus ay ngumiti ako dito at nagpasalamat na lang. Iho, nasabi ng anak ko'y dito muna siya magpapalipas ngayong gabi. I suggest you also sleep over here with my daughter Carter. Bahagyang kumunot ang noo ko. Mom, yes ma'am, kung nasa naroon ang asawa ko ay nandun din ako. That's why I followed her here tonight dahil ayaw ko mawalay sa tabi kong asawa ko kahit isang gabi lang. Sagot nito sa Mommy ko na sa aking mga mata nakatingin. That's good, Iho. Sang-ayon naman ang ina ko dito. Silang dalawa na lang hinayaan ko mag-usap. I just listen to them. Nakikisagot lang ako kapag may tanong na kailangan kong sagutin. Nang matapos ang hapunan ay umakyat na ako sa aking silid. Hinayaan ko na muna ito ang ina ko na mag-usap sila sa sala. Kalahating oras pa lang ang nakakaraan nang may pumihit sa seradura ng pinto sa aking silid. Nagkasalubong agad ang mga mata namin ni Carter sa pagpasok pa lang nito. Isinara niya yon at sumandal sa nakasaradong pinto. His eyes set in my direction. Nakipagtitigan din ako dito. Sana hinayaan mo na muna ako mapag-isa dito sa bahay ng mga magulang ko. Bumuntong hininga ito nang lumapit sa akin at naupo sa gilid ng aking kama. Kinulong niyang palad ko tinimas niyon. Hinayaan ko ito tinitigan ko lang ang mga mata nito. I will always be at your side wherever you go, Olivia. Tandaan mo yan. Napalunok ako tinalis ko mga kamay ko sa kamay nito at umiwas ako ng tingin dito. Kung wala ka talagang balak na umuwi, ayan, damit ni Daddy yan na hindi pa niya ginagamit. You can use it and change your clothes. Nandun ang bathroom ko. Bumuntong hininga ito at kumilos. I gonna change my clothes. Pagbalik ko'y mag-usap tayo, okay? Hindi ako sumagot. Olivia, he called my name. Tumingin ako dito. Okay. Naramdaman kong pag-ahon nito sa kama. Iniwas ko kagad ang aking tingin dito nag-uumpisa na nitong hubarin ng kanyang suot na polo't slacks. Kinuha nitong damit na tinuro ko sa kanya saka ito pumasok ng banyo. He said mag-uusap kaming dalawa. I waited for him. Bumangon ako at inayos ang damit na kanyang hinubad. Nilagay ko yun sa isang gilid. Inayos kong higaan.
Nagdagdag na rin ako ng 2 unan. Nang matapos ay upo na sana ako sa gilid ng kama nang mag-vibrate ang cellphone nito at umiilaw pa. Ayaw ko sanang tingnan kung sinong tumatawag rito, ngunit kitang-kita ko naman yon dahil nandun lang yun sa bedside table ko. Napasimangot akong bigla nang makita ko kung sino ang tumatawag rito. At iyon ang tagpong naabutan ni Carter na lumabas na ito sa banyo. Napatingin ito sa cellphone nito na umiilaw at gumagalaw. Lumapit ito. Ako naman ay lumayo ng bahagi at naupo sa kabilang bahagi ng kama. Kinuha nitong kanyang cellphone at saka yun pinatay. Ilalapag na sana nitong magsalita ako. "Why don't you answer your girlfriend's phone call?" Tanong ko dito. Bumuntong hininga ito tuluyang binabang kanyang cellphone. Ngunit umilaw at nag-vibrate na naman yun muli. "Answer it, okay na sa akin. Uwi ka ako rito." Tumikimit at kinuhang muli yun saka sinagot ang tawag sa harapan ko. "Cristel, please. I am a married man. Look, you deserve someone better at hindi ako yun." Ang narinig ko sinabi nito sa kabilang linya. "No, I can't go there. Please, eto na sanang huling pang-aabala mo sa akin. Sa amin ng asawa ko. I hope you will understand me." He then dropped the call. Nakabuklat ang binabasa kong libro. Nandun ang mga mata ko ngunit ang gunita ko'y lumilipad at nakikinig sa mga sasabihin nito o isasagot sa kausap. Nakikita ko sa dulo ng aking mga mata na inilapag nitong cellphone. Ramdam kong paglubog ng kama nang maupo ito sa gilid nun. I already break up with her. Itiniklop kong binabasa kong aklat at tumingin sa mga mata nito. Believe me, nang sinabi ko sa yung inaayos ko, ginagawa ko. Kinausap ko siya ng maayos at masinsinan. I thought okay ang lahat, but there is a time na bigla na lang siyang sumusulpot sa kung saan ako nandoon. She's asking me to talk to her na sinang-ayunan ko. I admit Cristel is special to me, kaya pinagbibigyan ko pa rin siya sa gusto niya. But don't get it wrong, walang mali siya. Kinakausap ko lang siya upang ipaunawa sa kanyang lahat. Kumislot ang dibdib ko. The word special, iba kasi sa akin ang dating nun. Special means ayaw mo masaktan o makasakit sa taong special sa'yo o sa puso mo. And it's clear that there is always a special space in his heart for Cristel. Bumuntong hininga ako. You said, she's special to you. You know what? Yun ang pinanghahawakan niya para umasa pa rin. That is why she attacks me, Carter. At hanggang pinagbibigyan mo siya, iisipin niya. Do not think that way, Olivia. Look, nandito ako ngayon sa tabi mo. Tinatawagan niya ako at nakikiusap na pumunta ako sa kanya pero nandito ako, right? Hindi pa ba sapat ito na patunay na nandito ako para sa'yo? Napanganga ako sa sinabi niya. So ibig sabihin, parang utang na loob ko pa na nandito ka ngayon sa tabi ko at wala sa kanya, ha? Ganun ba? Hindi ko maiwasan na magtaas ng boses. Dahil sa sinabi nito at pagkaunawa ko, napahawak ito sa noo at napahilot sa kanyang sentido. Kusang loob kong pagpunta rito dahil nandito ang asawa ko. Oh really? Please stop this, Olivia. I am tired. Ang dami kong ginawang trabaho kanina sa opisina. Then magpahinga ka. Walang pumipigil sa'yo, I said. Bumuntong hininga ito ng malalim. Kumilos ito at parenti itong nahiga sa aking kama. Ang hindi ko inaasahan ay hinila niya ako at pinatong sa malapad niyang balikat. Babangon sana ako nang pigilan niyang katawan ko sa pamamagitan ng pagpulupot ng mga baraso nito sa bewang ko. Carter! Pinipilit ko pa ring alisin ang mga baraso nito na nakapulupot sa aking katawan. Shh! Let's not argue anymore, sweetheart. Tumingala ako dito. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. I am here to give myself some space. Please, bitawan. Nalaki ang mga mata ko nang walang pasabing sinakop nitong labi ko. He gently brushed my lips. Para bang nangaakit at nanunudyo pa ito upang tugunin kong halik nito sa akin. Huminto ito ng bahagya. Namumungay ang mga mata nitong tumitig sa aking mga mata. Kissed me back. I missed it. Halos bulong ito sa akin. Napasinghap ako nang sakupin niyang muli ang aking labi. Masuyot may diin ang paghalik nito sa pagkakataong iyon. Unti-unti napapapikit ang aking mga mata at napayakap din ang mga braso ko dito. Mas dumi ng pag-angkin ng labi nito sa akin nang maramdaman itong pagtugon ko. I hope you will calm down now, sweetheart. Bulong nito na maghiwalay ng mga labi namin. Napapakurap ang mga mata ko habang nakatingin lang dito. Bahagya itong umitit humalik sa akin noo. Good night, my sleeping beauty. Yun ang huling salita nito bago pumikit. His tired and sleepy voice calms me down. Nakaramdam kasi akong bigla ng awa dito. Yun ay dahil klaro namang pagod na pagod ito sa dalawang kumpanya na kanyang pinamamahalaan at teto pa ako, dumadagdag sa isipin niya. Hindi nagtagal ay nakatulog din ito ng mahimbing habang nakayakap sa akin. Mahinang umangat ang aking palad sa kanyang pisngi
I slowly caressed his cheeks at umakyat yun sa kanyang noot pababa sa kanyang labi. Kung ganito ka ba naman kakalmado, paano kung hindi kakalma sa isang mapangahas mo lang na halik? I smiled a bit, lalo nang naamoy ko na naman ang kanyang humahalimuyak na perfume. Sinandal kong aking mukha sa dibdib nito saka pumikit. Maya-maya na katulad nito'y mahimbing na rin ako nakatulog sa loob ng kanyang bisig. In the morning, I woke up in the same position as him. Ngiti kagad ang unang bumungad sa aking labi nang unang masilayan ko sa aking pagising ay ang mapayapang pagtulog nito. Gumalaw ako ng marahan upang hindi ito madistorbo sa kanyang pagtulog hanggang sa tuluyan ko nang maialis ang sarili ko sa pagkakayakap dito. Dahan-dahan kong hinalikan ng noon niya bago ako tuluyang bumangon sa kama. Nakapikit at nahihimbing pa rin ito sa kanyang pagtulog. Papasok na sana ako sa banyo nang bigla akong mahilot na duduwal. Oh, what is happening to me? Why I feel dizzy and vomiting lately? Tinungo ko muna ang aking bag at may kinuha doon sa loob. Saka ako tuluyang pumasok ng banyo at doon ko nilabas ang sama ng aking sikmura. Naghilamos ako ng mahimasmasan ako sa aking nararamdaman. Nagsipilyo na rin ako bago ko para isagawa ang aking nakaplanong gagawin pagkagising ng umagang yon. Kinakabahan ako pero wala namang mawawala kung susubukan ko yon katulad ng sinabi ni Beck at Sedi sa akin. Nanginginig na bahagi ang aking mga kamay nang buksan kong pregnancy kit na nakasealed. I already know how to do it. Kahapon ko pa kasi yung binasa kung ano-anong gagawin ko. If I am pregnant, okay, tanggap kong buong-buong ang magiging anak ko. Kung hindi naman, wala akong magagawa kung hindi maghintay kung kailan siya mabubuo sa aking sinapupunan. Nang matapos ko yung isinagawa, nilagay ko muna yun sa over-the-head drawer ng aking banyo. Mamaya ko nalang titignan dahil sa akin nakabahan pa rin ako sa aking matutuklasan. Itinapon kong lahat ng kalat ko sa basurahan upang hindi yun makita ni Carter. Pagkalabas ko ng banyo tulog pa rin ito. Maingat akong lumabas na aking silid at bumaba sa kusina. Naabutan ko si Manang Fen na nagluluto ng almusal. Tinakpan ko kagad ng aking hininga nang may maamoy akong masangsang sa kanyang ginigisa. Good morning ho, Manang. Nasaan ho si Mommy? Ay, ikaw pala yan, Iha. Nasa hardin ng mama mo. Nagdidilig kasama si Pasing. Ang sagot nito sa akin na may pagtataka nang nalukot halos ang buong mukha ko. Sige ho, doon na muna ako sa hardin ni Mommy. Sige, Iha, at ako'y naghahanda pa para sa almusal mamaya. Nakahinga lang ako ng maayos nang makalayo na ako sa kusina. Tinaluntun kong likod bahay kung saan naroon ang hardin. Napangiti ako nang makita si Mommy, nakasama si Manang Tasing na masayang nag-spray at nagtitrim ng lantang dahon sa mga alagang orchids nito. Good morning, nakangiting pagbati ko sa dalawa. Magandang umaga, Ma'am Olivia. Magandang umaga, anak. Lumapit ako sa direksyon ni Mommy at pinagmasdan isa-isang mga orchids nito na puro na namumulaklak ng magagandang kulay. Excuse me, Ma'am Belen. Ako'y doon na muna sa kusina tutulungan si Feng maghanda ng mesa para sa almusal. Paalam ni Manang Tasing na sinang-ayon na naman ni Mommy. Wow! Dumakong tingin ko sa paborito ko sa lahat. Ang iba't ibang klase ng kulay ng bougainvillea plants, lalo ng kulay dilaw at puti. Lumapit ako doon at pumitas ng bulaklak at nilagay ko yon sa gilid ng aking tenga. Nang napatingin naman ang aking mga mata sa bandang ubas na pananim ni Mommy, ay doon naman ako lumapit. Natakam ako dahil ang lulusog ng bunga nun na kulay berde at lila. Sinilip ko si Mommy nang hindi ito nakatingin ay nagmamadali akong pumitas ng ilang piraso ng dalawang kulay na ubas at saka ako sumubo ng isa. Olivia, no! Ngumunguya na ako humarap dito. Huli pero hindi kulong. Uwi ka ako rito nakangiti. Ang tigas ng ulo mong bata ka? Sabing hindi ka pipitas at basta-basta nalang kakain ng ubas dahil hindi mo alam na madumi o baka may pesticides yan. Ako nang nagpatuloy sa mga sasabihin ni Mommy. Ngumiti ako at kumindat dito. Akin na nga tuhugasan. Mommy, I know you. Hindi ka gumagamit ng mga pesticides sa mga ubasan mo at alam kong alagang-alaga mo yan sa natural water spray araw-araw. Alam ko rin na nabasa mo na to kanina. Kumindat muli ako dito. Do not worry, Ma'am. Alam naman natin na maninis sa mga pananim mo, lalo na mga ubas na to. Wika ko sabay subo ng isa pa. Napapailin na lang ito sa katigasan ng ulo ko. Hay nako, Olivia. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin yung pastitun na makulit at higit sa lahat, cute. Tumawa kaming pareho ni Mommy na sa idinugtong ko. Here, big mouth mother. Sinubo ko rito isang piraso ng ubas at tinanggap naman niya yon. Nasaan na palang asawa mo? Ngumunguy ang tanong nito. I'm here, Mom.
Napalingon kaming dalawa ni Mommy rito. Good morning. Ngumiti at lumapit sa aming direksyon. Oh, nandiyan na palang asawa mo, Iha. Siya nga pala, ako'y pupunta muna sa kusina para sabihin sa dalawa na dito tayo sa kubo mag-aalmusal. Olivia, Iho, dito na muna kayo. Tumango kaming dalawa at ngumiti kay Mommy. So let me tour you around sa mini garden ni Mommy while we are waiting for our breakfast. I said. I feel awkward dahil sa uri ng tingin nito sa akin. Tumalikod ako rito tahakbang na sana nang mapasinghap ako dahil sa pagyakap niya sa akin mula sa likurang bahagi ko. Good morning to the most beautiful wife in the world. At isang malutong na halik sa pisnging ginawad nito sa akin. I smiled and I cleared my throat. Good morning too. You always leave me in the bed, ha? Wika nito malapit sa tenga ko. Nakikiliting kumalas ako rito at humarap. Mahimbing ka natutulog, alangan namang istorbohin kita. Wika ko rito saka ko kumagat ng kalahati sa ubas. To my surprise, his face moves near me. Ang kalahati sa ubas na kinagatan ko'y kinain nito. Namumula ko habang nakatingin ditong ngumunguya. My heart feels dazed by his sweet gestures. Kay Mami bang bunga ng ubas na to? Tanong nito. Yes, sa kanya. Eto pa. Saka ako sinubo sa kanyang isa pang ubas at sinubo ko rin ang tira sa aking kamay. She has a tasty grape. Komento nito habang nakanguya pa rin. Napapatango naman ako dito. Hindi ka ba papasok sa kumpanya? Ako kasi papasok ngayon. I will go to work later, but you? Umiling to sa akin. You will stay here and just take a rest since Friday naman ngayong araw na to. Umiling ako bilang pagprotesta sa sinabi nito. Isang buong araw na akong absent kahapon, kaya papasok na ako ngayon dahil... No, I still won't allow you to go to the office, Olivia. Hindi pwede, dahil marami pa akong trabahong niiwan sa office ko. Nakakunot noo kong pahayag dito. Bilang head ng kumpanya, I will spare you not to go to work today. Let the other head of the manager handle your work. Ipapabigay ko sa ibang trabahong naiwan mo so that wala ka nang aalalahanin pa habang nandito ka. Pagigiit nitong hindi ako papasukin sa opisina. Pero, Olivia, I said dito ka lang. You should rest for a while. Lalo na't nabalitaan ko kay Tina na minsan ka nang nahihilo sa opisina. Now listen and stay here, okay? Bumuntong hininga ako. Kapag itong magsasabi at nagdesisyon, tsak na wala na talaga ako magagawa kahit palabag sa akin ang sinasabi o gusto nito. Okay, ikaw ang masusunod sa ngayon. Ginigit kong huling salita ko dito. His Mirks. Good, and you will wait for me here. At ako na magsusundo sa'yo mamayang gabi. Umiling ako. You pressure yourself too much, Carter. Baka mamaya niyan ako naman ang sisihin mo. At kailan kita sinisi? His Mirks. Basta, huwag ka nang pumunta dito mamaya dahil uuwi din ako. Susunduin kita at akong masusunod. Do you hear me? Hay nako, okay. Dahil isa kang makulit, I said and rolled my eyes. Ngumisito sa akin. Come, dahil ang sabi mo itutur mo ako dito sa mini garden ng mami mo. Hinila niya ako sa braso ko at inakbayan ako habang naglalakad. I toured him around. As we walk, subo naman ito ng ubas. Hindi ko na malay nang pumitas ito ng ilang piraso. Nang nakapaghain na sila sa bahay kubo, ay masaya na kaming limang nagsalo-salo ng almusal doon. Masaya sa pakiramdam na makikita ko tong masaganang kumakain at nakikipag-usap kay Mommy. Nang matapos mag-almusal ay kaagad nito nag-asikasong pumasok. While he was taking shower, inayos kong damit nitong nasasakyan. Good thing na may baon lagi itong spare suit sa kanyang kotse. Isang mariin na halik sa aking labing iniwan ito sa akin. Kung hindi ko pa ito halos ipagtulak ang pumasok ay baka late itong pumasok sa opisina niya. Pagkaalis nito'y nagtataka akong napahawak sa aking noo. Bigla na naman ako nahihilot na duduwal. Pilit kong kinalmang aking sarili at pumasok sa loob ng bahay. Nagtataka si Mami kung napaano ako. That time, nasa salit at nagaganchilyo. Iha, what's wrong? Umiling ako dito. Wala, Ma'am. Sige ho, aakit na muna ako sa silid ko. Ihahatid na kita, anak, at ikaw ay parang namumutla. Tumayo si Mami at lumapit sa akin. No, Mami, ako na ho. Are you sure? Nasa mukha nitong pag-aalala. Yes, Ma'am. Thanks. Sabi ko saka tumungo sa hagdanan. Nang nasa dulo na ako ng hagdanan ay para akong pinagpapawisan ng malapot. Nakakaramdam rin ako ng paghalukay ng aking sikmura, kaya nagmamadali akong pumasok sa aking silid at banyo. Doon sa lababo ko ako nagdududuwal. Lahat ng kinain ko'y pawang na sayang lang dahil sa inilabas ko rin naman yun. Ano ba itong nangyayari sa akin? Am I pregnant? Ganitong-ganito kapag naglilihi. Nagsusuka. Oh, may pregnancy test. Hindi ko pa yun nakikita kung anong resulta nun.
Kausap ko sa aking sarili. Naghilamos ako ng mahimasmasan na ako sa aking pagduduwal. Tinuyo kong mukha ko gamit ang towel, sa ako inabot at kinuha sa sulok ang piti na isinagawa ko kanina. Bigla akong nagulantang sa nakita ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko ni mismo nakita kong 2 pula na guhit sa pregnancy test na hawak ko. Lumunok ako't napasapo sa bibig ko. I want to shout out of my happiness, ngunit pinigilan kong aking sarili. Kinuha ko isa pang pregnancy test at sinubukan muli ang isa pa. Again, I was surprised. It's clear. Ang pulang 2 linya ay nagsasabi kung anong eksaktong nangyayari sa akin. Ang mga sintomas at morning sickness, ang pagkahilo na aking nararamdaman, ang pagsusukat, ang biglaang pagbabago sa aking mood. Lahat ng imposible dahil sa pagdadalang tao ko. Oh, I'm pregnant. I'm pregnant. Yes, matutuwa si Mami nito. Yes, thank you my dear God. Mami! Sumigaw ako. Tinungo kong dulo ng hagdanan. Mami! Mami! Sigaw ko ng malakas. Alam ko na mas magiging masaya ang nanay ko na malaman ng magandang balita. Olivia! Nagtataka si Mami na tumungo sa pinakapaanan ng hagdan. Nakatingala ito sa akin. Mami, buntis ako. Mami, tingnan mo positive. Buntis ako, Mami. Magkakaapo ka na, Mami. Ano kayang gagawin ni Carter kapag nalamang buntis si Olivia sa kanilang anak? Dahil dito'y mas panindigan na kaya niyang asawa at tuluyang talikuran si Crystal? Anong gagawin ni Crystal kapag nalaman ng pagdadalang tao ni Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.